Magandang umaga po, Binibining Paluga. So ngayong araw ay aming tatalakayin ang aming paksang SWOT analysis. So una, ano nga ba ang SWOT analysis? Ang SWOT analysis ay isang framework sa panggalap ng impormasyon na ginagamit sa pagnilay-nilay sa mga internal at external na kapaligiran ng isang organisasyon o proyekto. Ito ay binubuo ng pagkatasa sa mga lakas, strengths, kahinaan, weaknesses, mga opportunities at mga banta or threats na maaaring makaapekto sa layunin o sa layunin ng isang entidad. Sa pamamagitan ng SWOT analysis, maaari ang isang individual o grupo na masuri at pagtibayan ang kanilang diskarte at desisyon batay sa kanilang kapaligiran. So una ay ang strength or kalakasan. Ito ay nag-alok ng isang malinaw, tiyak na pananaw at mayroong mga ebidensya na sumusuporta sa pag-aral na ipahayag ng maayos ang layunin na ito at nais maipahayag sa mga mambabasa. Nagbigay ng malalim na pagtingin sa paksang pinag-aralan at ang antas ng detalye na mahanap natin sa pananaliksik na ito. Gumagamit din ito ng web or online na nakilala sa isa sa pinakamabilis na paraan ng pagkolekta ng datos. Tumutulong sa mga tagaplano na makita ang halaga ng pakikilahok sa komunidad, lalo na sa pamamagitan ng mga semi-structured na panayam. Ang mga panayam na ito ay nagkaroon ng bentahe ng pagpapahintulot sa mga kinakapanayam ng napalawakin ang kanilang interpretasyon ng mga problema. Gayon din ang pagbuo ng isang dialogo sa mga opisyal ng munisipyo may hawak na mapagkukunan. Bilang resulta, nadama ng mga kalahok na hindi lamang sila nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga problema ng komunidad, ngunit isang batayan din ito para sa pakikipag-ugnayan sa mga pinuno ng komunidad upang subukang lutasin ang mga problemang iyon. So pangalawa ay ang weaknesses or kahinaan. Ang paglarawan ng proyekto ay hindi gaanong nakatuon sa layunin ng pananaliksik. Ang hypothesis ay hindi nakatukoy ng wasto o hindi sapat ang ebidensya. Ang problema ay mas komplikado kaysa napagtanto ng mga mananaliksik. Ang problema ay interesado lamang sa isang particular lokal na grupo o sa ibang paraan ay may limitadong kaugnayan sa larangan. Ang institutional na setting ay hindi favorable para sa iminungkahing pananaliksik. So ang pangatlo ay oportunidad or opportunities. Ang pananaliksik ay nagpapahintulot sa iyo na ituloy ang iyong mga interes upang matuto ng bago, upang mahasa ang iyong mga kasanayan sa paglutas ng problema at upang habunin ang iyong sarili sa mga bagong paraan. Maaari ka rin makakuha ng mga credential sa akademya na makatulong na lumikha ng isang mahusay na bilugan na ang pagtulong sa pananaliksik ay nagbibigay sa iyo ng hands-on na karanasan sa iyong karanangan sa iyong larangan. Nagkaroon kang ng mas malalim na pag-unawa sa prosesyong pang-agham, resume, pag-publish ng iyong trabaho at pakikipagtulungan sa isang pangkat ng pananaliksik. Magandang araw, ako po si Ignacio Malinaw, nag-uulat para sa Group 9. So, threat, posibilidad na magkaroon ng error ng misplaced precision kung saan ang mananaliksik ay nagsasagawa ng nakakapagod na pagkolekta ng mga particular na detalye, maingat na pagmamasid, pagsubok at iba pa. At mali ang interpretasyon nito bilang pagkuha ng mahusay na pananaliksik. Gayunpaman, hindi mo maaaring maling kahulugan ang isang detalyeng pamamaraan ng pagkolekta ng data ay katumbas ng isang mahusay na disenyo. Ang kasaysayan, pagkahinog, pagpili, mortalidad at pagkikipag-ugnayan ng pagpili at ang eksperimentong variable ay lahat ng mga banta sa panloob na bisa ng desisyon ito. Ano ang mga hakbang o proseso sa pag-conduct ng SWOT analysis? Ito ay upang masagawa ang SWOT analysis, sundan ang mga hakbang na ito: pagtatasa ng lakas, alamin at tukuyin ang mga internal na porsyento na nagbibigay ng
kalamangan sa iyong organisasyon o proyekto. Tanungin ang mga tanong tulad ng ano ang mga kalamangan ng aming organisasyon, ano ang aming pinakamahusay na asset o kakayahan. Tukuyin ang mga aspeto na maaaring maging hadlang o limitasyon sa tagumpay ng iyong organisasyon o proyekto. Magtanong ng mga katanungan tulad ng ano ang mga limitasyon o kakulangan ng aming organisasyon, saan kami mahina kumpara sa aming mga katunggali. Pagkilatis ng mga oportunidad, alamin ang mga porsyento sa labas ng organisasyon na maaaring magbigay ng pagkakataon para sa pag-unlad o paglago. Tanungin ang mga tanong tulad ng ano ang mga oportunidad sa aming industriya o merkado. Ano ang mga bagong teknolohiya o trend na maaari naming gamitin. Pagkilatis ng mga banta. Tukuyin ang mga panganib mula sa labas na maaaring makaapekto sa tagumpay ng organisasyon o proyekto. Pag-analysis at pagpaplano. Pag-aralan ang mga natukoy na lakas, kahinaan, oportunidad at banta. Gumawa ng mga hakbang upang palakasin ang mga lakas, pagbutihin ang mga kahinaan, sakupin ang mga oportunidad at harapin ang mga banta. Pagtataya at pagpapatupad. Isagawa ang mga plano at estratehiya na nabuo mula sa SWOT analysis. Regular na suriin at timbangin ang mga hakbang na kinuha batay sa mga bagong pagbabago sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng SWOT analysis, ang isang organisasyon ay nakakakuha ng mga malalim na pangunawa sa kanilang kalagayan sa merkado at nagagawa nilang magplano ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang positibong mga aspeto at makabuo ng solusyon ng hamon sa kanilang hinaharap. Yun lamang po. Para sa pagtataya at pagpatutupad sa SWOT analysis, isagawa ang mga plano at estratehiya na nabuo mula sa SWOT analysis. Regular na suluin at timbangin ang mahakbang sa kinuha batay sa mga bagong pagbabago at kasabihan. Sa pamagitan ng pagpatupad ng SWOT analysis ay isang organisasyon ay nakakuha ng mas malalim na pangunawa sa kanilang kalagayan sa merkado at nagagawa ng pagplano sa hakbang upang mapalakas ang kanilang positibong mga aspeto, makabuo sa solusyon na sa mga hamon sa kanilang hinaharap. At ilan ito sa mga benepisyo sa SWOT analysis. Pangunawa sa kalagayan, nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng mga organisasyon o proyekto pamamagitan ng pagkilala sa mga lakas na oportunidad at banta. Sa pagplano at estratehiya, tumutulong ito sa pagbuo sa epektibong mga plano o estratehiya sa pamamagitan ng pagtukoy ng bigyang sa pagtukoy ng mga porsyento at dapat pahalagahan, palakasin o harapin. Pagtukoy ng prioridad, pinayagan ito ng organisasyon na magpasya kung alin sa problema o oportunidad na bigyang prioridad upang pag-unlad ng mga hakbang. Pagtukoy ng competitive advantage, nakatulong sa pagtutukoy ng mga kakayahan o asset na maaring maging batayan kompetibong pagkakaiba mula sa iba pang kalahok sa merkado. Pagsulong sa kritikal na pag-iisip, nagpapalakas ito ng kritikal na pag-iisip o analytical sa kasanayan sa pamamagitan ng pagtutok sa aspeto o external na kalagayan. Pagtulong sa pagbabago, nagbibigay sa basihan para sa pagbabago at pag-unlad ng pamamagitan ng pagtukoy at pagsuri sa mga oportunidad at banta. Sa pangkalahatan, ang SWOT analysis ay isang kinabang sa tool sa pagpaplano at pangasiwa na nagbibigay daan sa organisasyon na maging mas maingat at epektibo sa kanilang desisyon at hakbang sa hinaharap. Konklusyon sa SWOT analysis. Bilang konklusyon, ang SWOT analysis ay nagbibigay ng mas malalim
na pangunawa sa kalagayan ng organisasyon at nagbibigay ng gabay para sa pagbuo ng epektibong estratehiya. Mahalaga na magkaroon ng plano sa pagtutok sa pagpalakas ng mga lakas, pagsusuri at pag-address ng mga kahinaan, pagtutukoy sa pansamantala sa oportunidad at pagharap sa mga banta sa pamamagitan ng pagtuloy sa pagsusuri at pag-update sa SWOT analysis. Ang organisasyon ay maaaring magpatuloy ng maingat at epektibo sa pantahak ng kanilang landas patungo sa tagumpay. Maraming salamat po at ako si Jericho Dasal at yung mga kasamahan ko ay si Paul James Olandria at si Ignacio Sumalinog at yun lang po ang SWOT analysis pangkat 9. Maraming salamat po.